Tayo ni Lin, agad na pinagpawisan ang kanyang mukha. Mahigit 10,000 ang combat power ng babaeng ito. At habang patuloy niyang tinitingnan ang impormasyon ito, unti-unting nabuo sa isip niya ang isang nakakagulat na hinala. Ang babaeng ito, siya ba mismo ang One-Eyed Owl, ang Guildmaster ng Dragon Slaying Guild? Target locked. At kung nagustuhan ninyo ang kwento ngayong kabanata, abangan ninyo ang mga susunod pang kabanata. 2 linggo ang pagitan bago tayo makagawa ulit ng 2 bagong chapter. Maraming salamat sa patuloy ninyong panunood at pagsuporta. Matalim na tinitigan ni Elizabeth Tilly ang biglaang nang himasok sa kanilang quarters. Galit niyang hinarap si Lin Tian at ipinagtataka kung sino ang naglakas loob na kumatok ng napakalakas sa kanyang pintuan at basta na lamang pumasok sa kanilang lugar ng madaling araw. Halos manginig sa takot si Lin Tian, agad niyang pinaglapit ang kanyang mga kamay at sunod-sunod na humingi ng tawad. Ipinaliwanag niyang wala siyang ibang pakay kundi ang magkaroon ng pagkakataong makasali sa prestihiyosong Dragon Slayer Guild. Ngunit habang nakatayo si Elizabeth sa kanyang harapan, lalo lamang bumigat ang nakakatakot nitong presensya. Lumapit siya at tila pinagdudahan kung may silbi ba talaga ang mga mata ni Lin Tian kung hindi naman ito kayang makita kung sino ang pinakikialaman niya. Sa sobrang kaba, dali-daling ipinaliwanag ni Lin Tian na nadala lamang siya ng labis na paghanga sa maalamat na reputasyon ni Elizabeth, ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang dahilan, isang malakas na sipa ang tumama sa kanya. Hindi agad inalis ni Elizabeth ang kanyang paa. Habang nakapirmi si Lin Tian, malamig niyang ipinakita na kahit magandang ang pakinggan ang mga papuri, may mabigat na kapalit ang basta-bastang pagpasok sa lugar ng ibang tao nang walang pahintulot. Lalong naging matalim ang kanyang tingin habang ipinapakitang kailangan ni Lin Tian ng isang leksyong hindi niya basta makakalimutan. Nanigas sa takot ang binata at tuluyang nawala ng masabi, nanginginig lamang siya habang ramdam ang napakalakas na aura ni Elizabeth. Hindi na siya pinansin pa ni Elizabeth at galit na bumalik sa loob. Doon naman niya ibinaling ang kanyang galit sa mga kasamahan niyang miyembro ng guild dahil hinayaan siyang malasing at mawala ng malay sa gilid ng kalsada buong gabi, sa halip na tulungan siyang makabalik sa kanyang kama. Samantala, abala sa pag-inom si Georgia na isang second commander ng guild mula sa kanyang kahoy na tasa nang biglang pinigilan siya. Agad niyang naramdaman ang isang pamilyar ngunit nakakatakot na presensya na tila nakatayo mismo sa kanyang harapan. Pagyuko niya, nakita niyang nakatayo roon si Elizabeth na may mabigat at nakakatakot na tingin. Pinagalitan niya si Georgia dahil muling nagpakawala ito ng kanyang kalokohan nang wala siya. Agad namang nagmakaawa si Georgia at naalala ang matinding kahihiyang sinapit niya noong huli siyang nalasing. Noon ay ipinahiya siya sa kalye matapos siyang atali bilang parusa sa kanyang paglalasing. Ngunit hindi naawa si Elizabeth. Para sa kanya, lalo lamang lumalaki ang kayabangan ni Georgia kaya kailangan na naman itong turuan ng leksyon. Walang pag-aalinlangan, isang malakas na sipa ang pinakawalan ni Elizabeth at tumilapon ang napakalaking vice commander hanggang sa labas ng hall, kung saan malakas itong bumagsak sa sahig. Tahimik na nasaksihan ni Lin Tian ang buong pangyayari, hindi niya malaman kung ano ang mas nakakagulat, ang sobrang pagkahumaling ng mga tao sa War Empire sa alak, o ang kakaiba nilang paraan ng pagpaparusa sa isa't isa. Maya-maya, muling humarap si Elizabeth sa buong guild, mayabang niyang hinamon ang lahat na subukang lumaban sa kanya. Wala raw sa kanila ang kayang tumalo sa kanya sa pakikipaglaban, at wala rin ang makakasabay sa kanya sa pag-inom. Agad nag-ingay ang buong tavern, maraming matatapang na mandirigma ang pumila at sabik na tinanggap ang tila imposibleng hamon. Hindi maintindihan ni Lin Tian kaya lumapit siya sa isang sundalo na nakaupo sa sahig dahil sa kalasingan, tinanong niya rito kung bakit handang isugal ng mga ito ang kanilang dignidad para lamang sa isang paligsahan sa pag-inom. Ngunit ipinaliwanag ng isang veteranong mandirigma ang tunay na gantimpala. Ang sinumang makakatalo kay Elizabeth sa pag-inom ay maaaring maging guildmaster, humingi ng anumang personal na pabor sa kanya, o higit pa roon, maaari pa nitong hingin ang kanyang kamay sa kasal. Nang marinig yun ni Lin Tian, unti-unting lumitaw ang isang makahulugang ngiti sa kanyang mukha, ngayon ay malinaw na sa kanya kung bakit napakaraming tao ang handang sumubok. Samantala, lalo pang naging magulo ang buong tavern, may mga mandirigmang nagsisigawan at humihiling na ang pinakahuling natalo ay habaran at bitiin bilang parusa. Sa gitna ng kaguluhan, buong tapang na lumakad si Lin Tian patungo sa gitna ng hall at hayagang hinamon ng guildmaster. Napuno ng bulungan ang paligid, may ilang miyembro ang galit na sumigaw at gustong palabasin agad ang batang ng ahas na hominin ng kanilang pinuno. Ngunit sa halip na magalit, ngumisi lamang ang silver-haired na si Elizabeth, tinanggap niya ang hamon ni Lin Tian nang walang pag-aalinlangan. Buong kumpiyansa niyang ipinakitang makikipag-inuman siya kay Lin Tian hanggang sa tuluyan itong bumigay, at kapag natalo na ang binata,
sa kanya pagpapasyahan kung anong mabigat na parusa ang naghihintay sa kanya. Biglang natahimik ang buong paligid, lahat ay nag-iisip kung anong kakilakilabot na kapalaran ang naghihintay sa bagong dating na ito na naglakas loob na haminin ang kanilang pinuno. Lumapit si Elizabeth kay Lin Tian at bahagyang itinaas ang kanyang baba upang pagmasdan ang mukha nito. Napansin niyang makinis at gwapo ito, at nakakagulat na wala man lang gaanong bakas ng laban sa balat nito kahit isa itong mandirigma. Humagalpak ng tawa si Elizabeth kasama ang kanyang mga tauhan, bilang biro. Sinabi niyang kapag natalo si Lin Tian, maaari nila itong ibigay sa matandang biyudang mag-isang nakatira sa kabilang kalsada at hayaan itong gawin ang anumang gusto niya rito. Hindi naman natinag si Lin Tian, ngumisi lamang siya at mahinaong ipinahiwatig na mas magandang pag-usapan nila kung ano ang mangyayari sakaling si Elizabeth naman ang matalo. Sa halip na magalit, lalo pang natuwa si Elizabeth sa tapang ng binata, kaya inilatag niya ang pinakamalaking gantimpala ng kanilang pastahan. Ang sinumang manalo sa paligsahan ay maaaring maging guildmaster, humingi ng isang personal na pabor, o maging mas malaki pa ang gantimpala, maaari nitong kunin si Elizabeth bilang asawa. Walang pag-aalinlangan na tinanggap ni Lin Tian ang pastahan, sa halip na umatras, nagtanong pa siya kung magsisimula ba sila gamit ang bato, papel, gunting o dice upang malaman kung sino ang unang iinom. Nagsimula ang kanilang paligsahan, lumipas ang mahabang oras ng walang tigil na pag-inom. Habang tumatagal, unti-unting nauubos ang lakas ng guild leader, hanggang sa tuluyan na siyang nakayuko sa ibabaw ng isang napakalaking bar aisles, hirap ng kumilos. Hindi makapaniwala ang buong tavern sa kanilang nasasaksihan, ang isang estrangherong kakapasok lamang sa kanilang guild ay nagawa talagang talunin sa pag-inom ang kanilang pinakamakapangyarihang pinuno. Samantala, parang walang nangyari kay Lin Tian, habang umiikot ang isa na namang walang laman na tasa sa kanyang kamay. Hinikayat pa niya si Elizabeth na ibalik ang tapang at siglang ipinakita nito noong simula ng laban. Kahit hirap ng magsalita sa kalasinggan, napilitan si Elizabeth na aminin na mas matibay pa si Lin Tian kaysa sa karamihan ng sarili niyang mga tauhan. Nang makitang tuluyan ng nahihirapan ang kanilang pinuno, agad na namagitan si Ashes, ang ikatlong pinakamalakas na mandirigma ng Dragon Slayer Guild, maayos niyang iminungkahing tapusin na nila ang paligsahan dahil halos naubos na ang buong supply ng alak sa tavern. Ngunit ayaw pa ring umamin ni Elizabeth na natalo siya, hinawakan niya si Ashes sa kwelyo at pilit itong inutusang lumabas upang bumili pa ng alak. Hindi pa man niya natatapos ang kanyang utos, tuluyang bumigay ang kanyang katawan. Bumagsak siya sa sahig at hindi na nakapaghintay pa si Ashes na seluhin siya, nagkagulo ang buong guild habang mabilis silang nagsilapitan upang tingnan ang kanilang pinuno. Ngunit bago pa man nila siya tuluyang masuportahan, bigla siyang nagsuka ng matindi dahil sa tindi ng kanyang kalasingan. Tuluyan ang naubos ang lakas ng kanilang pinuno matapos ang napakahabang paligsahan. Makalipas ang ilang sandali, nakahandusay na ang guild leader sa isang malambot na sofa, halos hindi na siya makagalaw at tuluyang bumagsak sa sobrang kalasinggan. Nang unti-unting bumalik ang kanyang ulirat, agad niyang hinawakan ang kanyang ulo dahil sa matinding hilo, hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari at kung bakit bigla na lamang natapos ang kanilang pag-inom. Ipinaalam ng mga tauhan ni Elizabeth na natalo siya kay Lin Tian. Samantala, hirap na hirap silang buhatin ang lasing na si Lin Tian, na halos wala ng malay at puro ungol na lamang ang inilalabas. Nang bumalik sa alaala ni Elizabeth ang buong pangyayari, napangiti siya ng may paghanga, aminado siyang mas matibay pala si Lin Tian kaysa sa kanyang inaasahan. Hindi rin niya binawi ang kanyang sinabi tungkol sa gantimpala, dahil nagawa siyang talunin ni Lin Tian sa paligsahan sa pag-inom, ipinangako niyang maaari itong makapasok at makita ang kanilang mahahalagang battle archives. Agad niyang ipinahayag ang kanilang susunod na destinasyon. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, tumayo ang napakalaking estate at ang matatiyog nitong tore laban sa madilim na kalangitan. Nang makarating sila sa pinakamataas na palapag ng museo, agad na bumungad kay Lin Tian ang napakalalaking kalansay ng mga tier 12 magical beast. Doon niya lalo na unawaan kung bakit hindi nagpapasakop ang Dragon Slaying Guild sa alinmang kaharian. Ang kanilang mga nakamit at lakas ay sapat upang panindigan ang kanilang sariling kalayaan. Sa gitna ng museo ay isang napakalaking kumikinang na lilang kristal. Buong pagmamalaki namang ikinwento ni Elizabeth kung paano niya mismong hinugot ang core mula sa isang crystal dragon gamit ang sarili niyang mga kamay, napakalupit ng naging laban at kapalit nito ang pagkawala ng isa niyang mata. Habang nakasandal ng mabigat kay Lin Tian dahil sa natitirang kalasinggan, buong yabang niyang ipinagmamalaki na kung lalaban na niya muli ang dragon ngayon, madali na niya itong mapapabagsak. Ngunit ibang bagay ang pumasok sa isip ni Lin Tian.
Agad niyang nakilala ang kristal, ito mismo ang core na kailangan niya upang buhayin muli ang Purple Dragon Mother. Kaya nagkunwari siyang inosente at ngumiti ng may bahagyang kalokohan, maingat niyang ipinahiwatig na mukhang hindi na naman gaanong kapaki-pakinabang kay Elizabeth ang lumang tropeo at marahil ay maaari na lamang niya itong ibigay bilang souvenir. Ngunit bago pa man siya makapagpatuloy, biglang nagbago ang ekspresyon ni Elizabeth, matalim at malamig ang naging tingin niya kay Lin Tian, walang kahit kaunting pag-aalinlangan, agad niyang tinanggihan ang kahilingan nito. Malinaw na kahit gaano pa kaganda ang dahilan ni Lin Tian, ang napakahalagang Crystal Dragon Core ay hindi isang bagay na basta-basta niyang ipamimigay. Sa loob ng museo, buong pagmamalaking ipinaliwanag ng lalaki kay Lin Tian ang mga patakaran ng Dragon Slayer Guild, ayon sa kanya. Ang mga nakuhang kayamanan o loot ay hindi basta-basta maaaring ibigay sa kahit kanino, tanging ang taong may karapatang manalo ang maaaring kumuha nito mula sa may-ari. Pagtingin ni Elizabeth sa maliit na pangangatawan ni Lin Tian, mapang-asar niyang ipinahiwatig na sa ganoong katawan ay malabo pa itong magkaroon ng pagkakataong talunin siya, pagkatapos ay humalakhak siya ng may kumpiyansa. Gayunpaman, dahil nagawa ni Lin Tian na talunin siya sa paligsahan sa pag-inom, nagdesisyon si Elizabeth na bigyan siya ng pagkakataong sumali sa Dragon Slayer Guild, maaari raw munang palakasin ni Lin Tian ang kanyang sarili at bumalik kapag sapat na ang kanyang lakas upang muli siyang hominin. Habang umaasta si Elizabeth na parabang napakalaking pabor ang kanyang ibinibigay, napailing lamang si Lin Tian sa inis, sa isip niya, napakarami namang nakakainis na patakaran ang guild na ito. Nang makita ng isang miyembrong nakasuot ng asul na headband ang naging desisyon ni Elizabeth, agad itong lumapit upang kumpirmahin kung seryoso ba talaga siya, halata sa mukha nito na hindi siya sang-ayon. Para sa kanya, ordinaryong tao lamang ang hitsura ni Lin Tian, ang pagsali ng isang taong gaya nito sa Dragon Slayer Guild ay malinaw na paglabag sa kanilang mga patakaran. Pagkarinig ni Elizabeth sa pagtutol nito, agad siyang lumingon. Nagbago ang kanyang ekspresyon at naging nakakatakot ang kanyang tingin, tinanong niya kung mayroon bang sino man na may problema sa kanyang desisyon. Sa tindi ng pressure na nagmula kay Elizabeth, halos manghina ang miyembro, agad itong nagkumpas ng kamay at nagmamadaling ipinaliwanag na gumagamit lamang siya ng spirit communication spell para makipag-usap sa mga espiritu at wala siyang anumang intensyong tutulan ang desisyon ng Guildmaster. Nang makita ni Elizabeth na alam na ng kanyang tauhan ang kanyang lugar, saka lamang siya kumalma. Agad namang ipinahayag ng miyembro na opisyal ng miyembro ng guild si Lin Tian, pagkatapos ay hiniling niyang tulungan muna nito si Elizabeth na makabalik at makapagpahinga. Wala nang nagawa si Lin Tian kundi tumango at sumunod, ayaw na rin niyang pahabain pa ang sitwasyon. Sumapit ang madilim na gabi, mag-isang pinasok ni Lin ang imbakan kung saan nakita niya ang Purple Stone. Ngunit sa loob ng specimen room, nakatayo si Lin Tian sa harap ng isang napakaliwanag na Purple Dragon Crystal. Ito ang mismong pangunahing target na matagal na niyang minamasdan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay na may suot na spatial ring patungo sa kristal, agad na umikot dito ang isang berdeng enerhiya. Ramdam ni Lin Tian ang napakalakas na magic na nagmumula sa kristal, kahit may pagitan at protection pa ng spatial space, malinaw niyang nararamdaman ang nakakatakot nitong kapangyarihan. Hindi na siya nagulat, isa nga itong tunay na Dragon Core Crystal. Ngunit bago siya tuluyang umalis, bigla siyang natigil at napaisip. Kung ang kristal lamang ang kukunin niya, magiging kainahinala yun, hayagan pa naman niyang hiniling kay Elizabeth ang kristal kanina. Kapag bigla itong nawala, siguradong siya agad ang magiging pangunahing suspect. Biglang sumagi sa isip ni Lin Tian ang isang mas matapang na ideya. Kung kukuha na rin lamang siya ng isang bagay, bakit hindi na niya kunin ang buong laman ng silid? Kumpiyansa siyang walang nakakaalam na mayroon siyang spatial ring, at dahil napakalalaki ng mga specimen sa loob ng museo, imposibleng isang ordinaryong tao lamang ang makapagdadala sa lahat ng iyon palabas. Kaya kapag tuluyang nawala ang mga specimen, malamang ay ibang grupo ng mga magnanakaw ang pag-iisipan ng lahat. Sa gitna ng napakaraming dambuhalang specimen ng mga halimaw, lihim nang umiti si Lin Tian. Para sa kanya, ang mga bangkay na nasa paligid ay hindi lamang mga lumang labi ng mga halimaw. Isa itong napakalaking imbakan ng experience points na naghihintay lamang na anihin. Agad niyang ginamit ang kanyang DevR skill, sunod-sunod na nagsimulang pumasok ang malalaking bugso ng enerhiya sa kanyang katawan, kasabay nito, walang tigil na umalingaw-ngaw ang mga notification mula sa system. Mabilis na tumaas ang kanyang experience points, habang patuloy na hinihigop ni Lin Tian ang enerhiya ng mga specimen, lihim siyang natuwa sa kanyang kalagayan, sa totoo lang, medyo masaya pala maging isang goblin. Basta may sapat na bangkay ng mga halimaw,
madali niyang mapapataas ang kanyang level. Dahil dito, nagpasya siyang linisin ang buong silid. Mabilis na tumaas ang level ni Lin Tian, mula level 75, umakyat ito sa 80, pagkatapos ay 70. Ngunit hindi pa roon nagtapos ang lahat, patuloy na umakyat ang kanyang level hanggang sa tuluyang huminto sa isang hindi kapani-paniwalang bilang. Level 101, biglang lumitaw ang isang nakakagulat na notification mula sa system. Opisyal nang nalampasan ni Lin Tian ang level limit na itinakda para sa parehong mga tao at halimaw sa buong kontinente. Isang matingkad na berdeng aura ang unti-unting bumalat sa kanyang katawan, habang ang napakalaking kapangyarihang taglay niya ay patuloy na lumalakas. Labis ang saya ni Lin Tian nang tuluyang mapatunayan na ang likas na talento ng kanyang Goblin Moon bloodline ang naging dahilan upang malampasan niya ang maalamat na level 100 limit. Sa kanyang isip, kapag nakabalik siya sa kanilang lugar, tiyak na bibigyan niya ng malaking gantimpala ang kanyang mga nasasakupan bilang pasasalamat sa lahat ng kanilang ginawa. Gayunpaman, nanatiling kalmado at maingat si Lin Tian, napagtanto niyang kung aalis siya agad sa Dragon Slayer Guild, malamang ay maginala si Elizabeth at maaari pa siyang habulin. Mas mabuti sigurong manatili muna siya sa guild ng ilang panahon, obserbahan ang sitwasyon at saka magdesisyon kung ano ang susunod niyang gagawin. Kinabukasan, nakahiga si Elizabeth sa isang sofa sa main hall habang napakaganda ng kanyang mood, malakas siyang tumawa at sinabing kahit natalo siya sa paligsahan sa pag-inom, matagal na rin mula nang makaranas siya ng ganoon kasayang inuman. Pagkatapos ay naalala niya ang ipinangako niyang gantimpala kay Lin Tian, isang kahilingan mula sa nagwagi. Dahil dito, huminga ng malalim si Lin Tian at buong tapang na ipinahayag ang kanyang kahilingan. Gusto niyang pakasalan si Elizabeth, sa halip na magalit o mabigla, ngumiti lamang si Elizabeth nang may kakaibang pang-aasar, tinanong pa niya kung kailan gustong magpakasal ni Lin Tian, o kung gusto ba nitong gawin agad ang kasal. Biglang nanlamig ang katawan ni Lin Tian, hindi niya inaasahang ganoon kadaling tatanggapin ni Elizabeth ang kanyang kahilingan. Sa mismong sandaling yon, dumating sina Gregory at ang iba pang miyembro ng guild, halos hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig. Agad nilang kinwestiyon kung seryoso ba talaga si Elizabeth na pakasalan ang mukhang batang ito. Humalakhak lamang si Elizabeth, inasar pa niya ang mga tauhan dahil dati ay sila mismo ang palaging nangungulit sa kanyang magpakasal. Pero ngayong pumayag na siya, sila naman ang unang tumututol. Sinubukan pa rin ni Gregory na pigilan ang desisyon niya. Para sa kanya, dapat man lang pumili si Elizabeth ng taong tunay na karapat-dapat sa kanya. Sa pangangatawan ni Lin Tian, baka hindi pa nito kayanin ang pisikal na lakas ni Elizabeth. Hindi pinansin ni Lin Tian ang mga sinasabi ng iba at ipinagpatuloy ang kanyang pagpapanggap. Iginiit niyang tunay ang kanyang nararamdaman at nahulog na raw ang loob niya kay Elizabeth sa unang pagkikita pa lamang. Samantala, si Achilles na nakatayo sa malapit ay napailing, sa halip na si Elizabeth, mas mabuti raw na humanap na lamang si Lin Tian ng ilang mas mahinahon at mababait na mapapangasawa dahil siguradong hindi niya kakayanin ang personalidad ni Elizabeth. Biglang ipinatong ni Elizabeth ang isang braso sa balikat ni Lin Tian at masayang tumawa, sinabi niyang gusto niya ang mga lalaking prangka at tapat gaya nito. Sa sandaling maging mag-asawa raw sila, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa anumang pisikal na pagtatalo sa kanilang pagsasama dahil hindi naman makakatakas si Lin Tian kapag nagalit siya. Biglang kinilabutan si Lin Tian, hindi niya alam kung kailan eksaktong naging ganoon kalapit sa kanya si Elizabeth. Mas lalong nakakatakot ang sumunod nitong sinabi, para kay Elizabeth, mabilis naman daw gumaling ang mga kabataan, kaya maaari raw maging katuwaan niya si Lin Tian araw-araw. Agad na namutla si Lin Tian, hindi niya lubos na maunawaan kung ano ang ibig sabihin ni Elizabeth, ngunit malinaw na hindi na maganda ang direksyon ng usapan. Nang tuluyan siyang bitawan ni Elizabeth, agad na tumalon palayo si Lin Tian na may takot na ekspresyon. Bigla niyang binago ang kanyang pananalita at inaming may punto rin ang mga sinabi ng ibang miyembro, marahil ay kailangan muna niyang pag-isipang mabuti ang tungkol sa kasal. Hindi nagustuhan ni Elizabeth ang biglaang pagbabago ng kanyang kilos. Nang mapansin ng mga miyembro ng Dragon Slayer Guild na nagsisimula ng uminit ang sitwasyon, mabilis silang nagpasyang umalis, nagmamadali nilang iginiit na wala silang sinabi at wala silang kinalaman sa pag-aalinlangan ni Lin Tian. Napagtanto ni Lin Tian na lalong nagiging mapanganib ang sitwasyon, kaya agad niyang sinubukang bawiin ang kanyang unang kahilingan at palitan ito ng ibang bagay. Sa pagkakataong ito, nais na lamang niyang humingi ng tulong kay Elizabeth para sa isang bagay na kailangan niya. Ngunit hindi siya basta-basta pinayagan ni Elizabeth na makatakas. Biglang bumalat ang madilim na aura sa kanyang katawan, dahilan upang lalo siyang magmukhang nakakatakot,
tinawag niya si Lin Tian bilang kanyang asawa at sinabi rito na sumunod na sa wedding hall upang may sigawan nila agad ang kasal. Nanlaki ang mga mata ni Lin Tian sa takot, unti-unti siyang umatras habang pilit na hinahanap ang pagkakataong makatakas, ngunit dahil sa kaba, maging ang kanyang mga hakbang paatras ay naging alanganin at hindi maayos. Sa pagkakataong yun, napagtanto niyang ang simpleng biro niyang kahilingan ay maaaring mauwi sa isang tunay na kasal, at kailangan niyang makaisip agad ng paraan para makatakas. Sa sobrang kaba ni Lin Tian habang paatras, aksidente siyang nadulas at bumagsak ng diretso sa kanyang likuran. Agad namang sinamantala ni Elizabeth ang pagkakataon, mabilis siyang sumugod at pinigilan si Lin Tian na makatayo, dahil sa lakas at bilis ni Elizabeth, hindi agad nakagalaw ang binata. Lumapit si Elizabeth at seryosong hinarap si Lin Tian, para sa kanya, ito ang unang pagkakataon sa buong buhay niya na may isang taong nagbago ng isip at umatras matapos mangako ng kasal. Dahil dito, nais niyang malaman kung ano ang dapat maging kapalit ng pag-atres ni Lin Tian. Hinawakan niya ito sa kwelyo at sinubukang alamin kung tunay ba ang mga sinabi nito tungkol sa pagmamahal, o isa lamang malaking pagpapanggap ang lahat. Sa sobrang kaba, hindi na alam ni Lin Tian kung paano tutugon. Bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang mukha habang pilit niyang hinihiling kay Elizabeth na itigil na ang pang-asar dahil hindi na niya kinakaya ang sitwasyon. Nang makita ni Elizabeth kung gaano kitakat si Lin Tian, bigla siyang umagalpak ng tawa. Inasar niya ang binata dahil halos mawala na raw ito ng lakas ng loob sa sobrang takot, lalong nainis si Lin Tian sa isip niya at itinuring niyang talagang kakaiba ang babaeng kaharap niya. Matapos kumalma, tuluyan ang nagtanong si Elizabeth kung ano ba talaga ang nais ay patulong ni Lin Tian sa kanya. Ipinaliwanag ni Lin Tian na wala pa naman siyang partikular na bagay na kailangan sa ngayon, maaari na lamang nila itong pag-usapan sa ibang pagkakataon. Gayunpaman, naalala niya ang dating pangako ni Elizabeth na tutulungan siyang palakasin ang kanyang kakayahan, kaya hiniling niyang dalhin siya nito sa isang lugar kung saan maaari niyang subukan at masukat ang kanyang kasalukuyang lakas. Agad namang pumayag si Elizabeth, ngunit nagbigay siya ng isang kondisyon. Hanggat hindi pa niya nagagawang talunin si Lin Tian sa isang paligsahan sa pag-inom, hindi raw ito maaaring umalis sa Dragon Slayer Guild. Mabilis na sumang-ayon si Lin Tian, sa isip niya, na ipasa na naman kay Alice ang mga kailangang asikasuhin sa Sword Kingdom, kaya wala siyang dahilan upang magmadaling bumalik, kung mananatili muna siya rito at matututo ng ilang bagong teknik mula sa Dragon Slayer Guild, maaari pa itong maging kapaki-pakinabang sa kanya. Dahil dito, magkasama silang nagtungo sa training grounds ng guild. Pagdating doon, biglang nagbago ang kanilang kapaligiran, nawala ang dating magulong atmosphere ng guild at naging seryoso ang buong lugar. Naghanda si Elizabeth sa pakikipaglaban at inutusan si Lin Tian na gamitin ang buong lakas niya sa pag-atake. Medyo nag-alangan pa si Lin Tian, nais niyang makatiyak kung talagang seryoso si Elizabeth sa pagsasanay, kaya nagtanong siya kung balak ba talaga nitong gumanti habang sinusubukan niya itong atakihin. Upang ay pakitang seryoso siya, inayos ni Elizabeth ang kanyang kasuotan at inihanda ang sarili para sa laban. Matigas ang kanyang tindig at kapansin-pansin ang malakas niyang pangangatawan bilang isang veteranong mandirigma. Pagkatapos, muli niyang hinikayat si Lin Tian na umatake. Kung patuloy pa itong mag-aatubili, siya na mismo ang unang gagalaw. Doon nagsimula ang isang seryosong combat training session, hindi na ito simpleng pagsubok lamang. Sa pagkakataong ito, kailangan ni Lin Tian na gamitin ang kanyang tunay na kakayahan laban sa isang makapangyarihang guild master. Maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta sa aking mga video.